sinishare natin yung message ng grace, ang papasok sa kanila is, binibigyan nyo sila ng license na magkasala. Okay, sasagutin natin nga sa pamamagitan ng verse. Ang sabi nito, what shall we say then? Shall we go on sinning? So, binibigyan ba natin sila ng license na magkasala? Ang sagot dyan sa verse 2, by no means. So, pareho rin ang aking sagot, okay, na ang pag-share ko ng message of grace ay hindi ko binibigyan ng license ang mga tagapakinig na magkasala or hindi natin sila ini-encourage na mamuhay sa kasalanan at mamuhay sa pagkakasala at mag-continue sa pagkakasala. Hindi po. Okay? So, method naman. What shall we say? Kasi nagtuturo tayo ng grace eh. Okay? Tuturo tayo ng grace. At ang lagi sinasabi, binibigyan natin sila ng license na magkasala o ini-encourage natin or minomotivate natin. Ang sagot, by no means. Okay? Ano reason? Bakit hindi? Ano po ang reason? Ang reason po ay napakalalim. Hindi to kaya unawain ng sariling kaisipan, hindi magre-rely sa turo ng banal na Espiritu. Malalim kasi spiritual ang pangyayari. Ito po, bakit hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan? We are those who have died to sin. Ano po ang sagot? Died to sin. Kaya hindi yan kaya unawain kasi hindi po nangyari yan sa atin physically. Nangyari sa atin yan, ano po? Spiritually, kaya malalim yan dahil spiritual na paliwanag po ang dapat dyan. Okay? So, anong sagot? Bakit hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan? Kasi namatay na tayo sa kasalanan. Bakit tayo namatay sa kasalanan? Kasi namatay na tayo. O, yun ang malalim. Paano hindi magiging malalim? Yung sabihin na namatay na tayo. At magkakaroon ng malaking question mark, paano yun? Paano mo nasabi na matay na tayo, buhay na buhay tayo? Kaya spiritual na pangyayari po yan. Na tayo namatay sa kasalanan dahil namatay na tayo. Bakit tayo namatay sa kasalanan at bakit tayo namatay? Ito ang sagot. Hindi nyo ba alam? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His? So, ang baptized dyan, ibig sabihin, one in Christ, naging kaisa ni Kristo. Yan yung tinatawag na in Christ din. Amen? Okay? So, yung baptized dyan, hindi water baptism, kundi naging kaisa ni Kristo. Naging in Christ. Tanong, paano naman tayo naging in Christ? Through believing and faith sa Kanya, death, burial, and resurrection. Kaya napakahalaga po yung death, burial, and resurrection. Yan po yung gospel. Pag sinampalatayaan mo yon, na-baptize ka, naging kaisa ka ni Kristo sa kanyang kamatayan din. Amen po ba? Okay. Ngayon, saan papasok ngayon dyan na hindi na tayo mamumuhay sa sin? Yung tinalon ko sa 7. Kasi ang sabi rito, lahat daw ng namatay ay ano? Free from sin. Basahin ko ng buo. Because anyone, kaya nakita nyo ano niya pa, because anyone who has died has been set free from sin. Okay? Maliwanag po yan. Ibig sabihin ng set free, mabilis lang po to. Okay? Ang isang patay ay hindi na magdi-desire sa mga bagay na makamundo kasi iba na po ang kanyang mundong gagalawan. Okay? Hindi na po siya magdi-desire sa pera, so hindi na po siya magiging greedy. At ang sabi doon, the root of all kinds of evil is money. The root, okay? The love of money, nagiging ugat siya ng lahat ng pagkakasala. So dahil iba na ang mundo niya, hindi na pera doon ang gumagalaw, so makikita mo agad, almost more than 50% na alis na yung mga kasalanan dahil sa may connection sa pera. Nakuha niyo po? Okay. Sabi ko, ano pa ba ang iba pang mga pagkakasala na hindi connection sa pera? Generally, excuse me po, nakakategorize sa 3. Okay? The lust of the eyes, the lust of the flesh,
and the pride of life. Okay? Lust of the flesh, kailangan natin dyan ng pera. Nakuha niyo po? Generally, pagkain, whatever. Okay? Pero nagko-connect din yung lust of the eye, kaya isa doon, gusto natin mag-tour. Nakuha niyo po? Gusto natin mag-tour kasi bago sa paningin, pero may panibago rin tayo mararamdaman doon. So magka-connect. Nakuha niyo, pero kailangan natin ng pera doon. Okay? Kaya yung iba, magnanakaw, yung iba, papatay, gagawa ng lahat para masunod yung lust of the eye, lust of the flesh. At yung isa naman, makikita nyo, ito naman, may connection pero pwedeng malayo. Okay? The pride of life, which is pride. Nakukuha nyo po? So, ang pride is also sin. Nakukuha nyo po? Hello? Hello po? And generally, ang nagiging mayabang, yung may mga pera na. Nakukuha po natin. Yung may mga pride. Pero kahit yung mahirap, may pride din. Nakukuha nyo? Ang sabi ng mga mahirap, ito na lang ang meron kami. Hello? Nakukuha nyo yung point? Ano na lang daw meron sila? Right. Okay. Oh. Sabi ng iba daw, okay, mawala na ang yaman, huwag lang daw ang yabang. So, pride. Anyway, ayaw ko lumayo kasi ano lang to eh, hindi to message natin. Dinaanan lang natin. Para lang matapos na yung usapin na once na nagtuturo ng grace, pinopromote daw natin yung sin at in-encourage natin yung sin, ang sagot, hindi. Hindi. Why? Bakit natin sinagot na hindi? Kasi namatay na tayo. At yung kamatayan natin, spiritual na kamatayan yun. Amen po ba? Amen. Paano nung sumampalataya tayo sa gospel, which is kamatayan ni Jesus? So, bakit? Kasi ang namamatay na ay nagiging malaya sa kasalanan. At sinagot ko na yon. Okay? Pag ang tao ay namatay, wala na siyang interest sa mundo. Nakuha niya dahil iba na ang mundo niya. Amen po ba? Amen. Okay. So, namatay na rin tayo. Pero spiritual na kamatayan yon. Tuloy. Okay? Baptized into His death. So, naging isa tayo sa kanyang kamatayan. So, yung ditong baptized, hindi water baptism, kundi spiritual baptism, kaya tayo naging isa. We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, tingnan niyo po we too may live a new life. So, hindi na tayo mamumuhay sa sin, okay? Hindi na tayo mamumuhay sa sin, kasi namatay na tayo, okay? So, paano pa tayo mamumuhay? Namatay na tayo. At lahat ng namatay ay nakalaya na sa kasalanan. At namatay tayo nung nakiisa tayo kay Kristo. Sa kanyang kamatayan, kaya makakapamuhay na tayo ng new life. Amen? Amen. So, maliwanag po ba? Amen. Okay. So, iiwan na natin yung chapter 6. So, bakit hindi na tayo mamumuhay sa sin? Ano ang sagot? Kasi namatay na tayo kasama ni Kristo. Amen po ba? Amen. Ang mga unbelievers, sila po ba ay namatay na kasama ni Kristo? No. Bakit hindi sila namatay kasama ni Kristo pa? Bakit hindi? Kasi hindi pa sila sumasampalataya saan? Sa gospel na ginawa ni Jesus na death, burial, and resurrection para sa kaligtasan nila. So dahil hindi pa sila sumasampalataya, sila ba ay namumuhay sa kasalanan? Yes. Bakit hindi pa sila namatay kasama ni Kristo? Maliwanag? Yes. O, palakpakan natin si Lord. Okay? So, namatay na tayo sa kasalanan dahil namatay na tayo kasama ni Kristo. Ito naman yung pangalawa sa chapter 7. Tignan niyo po. Ang pangalawa naman sa chapter 7, namatay na tayo sa law. Narinig niyo po, yung chapter 6 na point 1 ko, namatay tayo saan? Sa sin. Okay? Sa chapter 6, ang point 1, namatay na tayo saan? Sa sin. Okay? Chapter 7, na point 2 natin, namatay na tayo saan? Sa law. Okay? Chapter 7. Yan. Do you not know, brothers and sisters, for I'm speaking to those who know the law. Sa taunay na nakakaalam ng law, ito daw ang totoo.
sabi ng law, that the law has authority over someone only as long as that person lives. Okay? Ang isang tao o ang isang kautusan ay may authority sa tao kapag yung tao na yon ay nabubuhay pa. Pag namatay na yung tao na yon, yung law na umiiral, may authority pa ba doon sa taong namatay? Wala na po. Okay. Nagbigay siya ng example dyan na lang tungkol nga sa pag-aasawa. Dahil ang tungkol sa pag-aasawa ay meron ring batas. Okay, na huwag maghihiwalay ang mag-asawa. Okay, ang magpapahiwalay lang sa kanila, alin? Kamatayan. Doon na ngayon makakalaya siya sa batas ng marriage. Nakukuha niyo po? Okay, so hindi ko na po iyan yun. Tuloy natin, verse 4. So my brothers and sisters, kaya tingnan niyo po you also died to the law. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba na tayo namatay na sa kautusan? Sagot po. Okay. Paano naman tayo namatay sa kautusan? Ano ang sagot? Ganito po ang sagot. Kung paano tayo namatay sa kasalanan, ganun din ang sagot kung bakit o paano tayo namatay sa kautusan. Ngayon, babalik ko sa inyo. Paano tayo namatay sa kasalanan? Dahil nakasama tayo sa ano? Sa kamatayan ni Jesus. Amen. Ngayon, totoo ba na tinuturo sa Bible na namatay na tayo sa kautusan? Yes. Paano tayo namatay sa kautusan? Dahil namatay tayo kasama ni Kristo. Dahil namatay na tayo. Okay? Spiritual yon. Okay? So, tingnan nyo po you also died to the law. Okay? Through the body of Christ, that you might belong to another. To Him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God. Tuloy. Ngayon, kung namatay na tayo sa law, pag tayo ay nagkakasala, mapupunta ba tayo sa hell? Tayo ngayon ang mga Kristiyano? Ang mga Kristiyano po ba ay napofall pa rin sa sin? Yes. So tayo mga Kristiyano, pag na-fall tayo sa sin at namatay agad tayo, okay? Mapupunta ba tayo sa hell? No. Sagot po? No. Bakit hindi? Bakit po hindi? Okay? Ganito po ang sagot. Totoo ba sa Bible na mayroong panahon na yung law ay hindi pa na ibibigay? Meron po ba o totoo po ba yun o hindi? Yes po. Kailan? Nung bago dumating si Moses, wala pang ibinibigay, especially yung 10 Commandments. Totoo po ba? Yes. Pero bago ibigay yon, meron na bang nagkakasala doon sa nabanggit na 10 Commandments? Meron na po ba? Yes po. May nagkakasala na, Yes po. pero wala pa yung law. Yes. Yung law, okay na nilalabag nila, na-charge pa sa kanila yon. No. Hindi pa dahil wala pa yung law. Pero clear ko lang meron ng debt yung ginagawa nila pero hindi na-charge sa kanila yon kasi wala pa yung law. Ibig sabihin ang situation nila debt pero hindi na-charge sa kanila. Ngayon, ganito po. Nung tayo namatay ni Kristo, namatay na rin tayo sa law. In short, nakalaya na tayo sa law. Wala na yung authority ng law over sa atin. Nakuha niyo po yung point. So, pag nagkakasala tayo, na-charge ba sa atin yung sin? Why? Because we are set free from law. So, bakit hindi na-charge sa atin yung sin? Kasi yung law, wala ng authority sa atin. Okay? At malaya na tayo sa law, kaya hindi na na-charge sa atin yung sin. Tama po ba? O, pakinggan nyo. Yung turo na ba yun? Biglang papasok sa mga iba, especially sa unbelievers at hindi nakakaintindi. Kung gano'n, ibig sabihin, pwede tayo mamuhay sa sin. Sasabihin nila, tama po ba? Di ba babalik uli sa unang sinabi ko? Mamumuhay pa ba tayo sa sin? Sagot? Hindi na, kasi namatay na tayo. So may experience tayo mga Kristiyano. So ito po yun, to be sure, sin was in the world,
before the law was given, tingnan niyo po, but sin is not charged. Tingnan niyo, charge against anyone. Parang ang paglaban nila, hindi na charge sa kanila. Sa anyone na nagkasala. Why? Wala pa yung law. Okay? Anyone's account. Why? Where there is no law. Pero tayo nakalaya na. Amen po ba? Okay, ibig sabihin free na tayo sa law. Kaya ito, kung titingnan nyo ito law to eh. Ano yung law na to? The wages of sin is what? Okay, tanong, nakalaya na ba tayo sa sin? Nakalaya na po ba tayo sa sin? Hindi ibig sabihin hindi na tayo nagkakasala. Tama po ba? Pero nakalaya na tayo sa sin. Why? Because namatay na tayo. Amen? Okay. The wages of sin is death. Pag tayo nagkasala, hindi na tayo mamamatay. Why? Why? Kasi nakalaya na tayo saan? Sa law. Na ang wages ng sin, okay, is what? Clear? Okay? Which is, this is law. The wages of sin is death. Nakalaya na tayo sa sin dahil namatay na tayo. Nakalaya na tayo sa law. Kaya once tayo nakapupul sa sin, hindi tayo napupunta sa death. Yung death na eternal death. Amen po ba? Why? Kasi napunta na tayo sa grace, which is yung grace is also gift. Nakuha niyo po? Yes. Kasi grace and gift is undeserved. Okay? So what is the gift and grace of God? The gift of God is what? Eternal life. Hindi death. So anong turo ng grace? Na-receive natin yung eternal life. So kailan nagsimula ang eternal life? Sagot naman, kailan nagsimula? Yung in-accept si Christ. Pero once tayo namatay, continuation yun ng eternal life na na-receive natin nung nabubuhay, kaya hindi tayo mapupunta saan? Sa death. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Ngayon pupunta na ako ng tuloy. Tuloy ng chapter 7, sisimulan ko sa ganitong verse. Ito na po. Ito naman please, kanina sabi ko makinig kayo mabuti. Ano ang chapter 6 na binigay diin ko? Namatay na tayo sa sin kasi namatay na tayo kasama ni Kristo. Amen. Sa chapter 7 ng nauna, namatay na tayo sa law dahil namatay na tayo kasama ni Kristo. Ano ang effect nung tayo namatay sa law? Okay? Ibig sabihin yung law, hindi na merong authority over us. Hindi ibig sabihin nagagawa na tayo ng sin. Hindi po. Clear? Pero through the law, alam natin what is sin. Nakuha niyo po. So hindi na tayo gagawin natin yon, hindi na natin gagawin yun kasi alam natin sin yun. Pero wala na siyang authority sa atin. Pag tayo nagkamali, dadali tayo sa hell. Wala na po. Amen? Okay. Ito na po ang chapter 7. Listen. Humihingi po ako sa inyo ng favor na makinig kayo mabuti para po sa inyo. Kasi ang pag-uusapan natin, makaka-relate kayo. Okay? Ano ba ang sa chapter 7 yung continuation na isi-share ko? Tatanungin ko kayo, nag-i-struggle pa ba kayo sa sin? Pasagot po ng malakas, hindi sa isip. Gusto nyo po ba na makatulong sa inyo itong message na to related sa pag-i-struggle nyo sa sin? Gusto nyo po ba? Yes. Ano yung hindi maganda pag tayo ay napofall sa sin? Ano ang hindi maganda? Tayo ay nagiging malungkot kasi meron tayong guilty feelings at tayo ay nako-condemn. Nakukuha niyo po bilang Kristiyano. Okay? So makinig po tayo. Ilang beses na po ako nagsabi makinig. Kaya please, ito na po ang chapter 7. So sisimulan ko sa ganito para naiintindihan nyo. Sisimulan ko sa ganito para maintindihan nyo yung origin ng tao at origin bakit pati ang Kristiyano ngayon ay nagkakasala pa rin. Kaya sisimulan ko sa ganito. Ipapakita ko sa inyo na ang tao kasi muna ay binubuo ng tatlo. Dito sa verse na to, minention niya, may God Himself, the God of peace, sanctify you
you, sanctify you, true and true, may your whole, sabi niyo muna, whole, Whole. kabuuan, your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Tanong, ano ang ilan ang pagiging kabuuan ng you, ng tao, ng ikaw? Tatlo. Ano po yung tatlong minention rito? Spirit. Please, huwag na tayong umagainst kasi nakasulat na po yun. Kung hindi lang natin naiintindihan, hindi lang natin naiintindihan. Pero ang katotohanan, yan ang kabuuan ng you, which is spirit, soul, and body. Okay, tuloy natin. Yan po. Ang tao ay binubuo ng spirit, soul, and body. Kung titingnan nyo, para siyang, ang tawag dito, para siyang kadena, no? Okay? So, in short, magkakadikit siya. Okay? Magkakadikit yan. Parang ganito, meron bang tao na walang body? Sagot? Hindi na rin ako magpapatawa, meron bang tao na walang kaluluwa? Meron. Ay, hindi, wala. Ano ba? Hindi ako sabi ko, hindi ako magpapatawa, naguluhan lang ako. So means, pag tao, meron. Okay? So yan nga ang kabuuan ng tao, kasamang spirito. Tuloy. Itong dalawa nito, sa Christian world, nagkakaproblema sa dalawa nito. Merong nagsasabi na ang tao daw ay binubuo lang ng dalawa. Okay? Spirit and body. Okay? Nakuha niyo po? Yes po. Okay. Sa Christian world to, no? Ibig sabihin, Christianity, ng mga pagtuturo. Okay? Merong nagtuturo ng tatlo, may nagtuturo ng dalawa lang. Okay? Why? Kasi itong dalawa nito, hindi lang nag-i-interchange. Okay? Nag-i-interchange siya sa paggamit. Okay? Hindi lang sa nag-i-interchange yung paggamit sa scripture. Parang kung titignan mo, parang iisa lang talaga siya. Kung titignan mo. Okay? Kaya yung iba, ang tingin nila, iisa lang. Pero katulad ng sinabi ko, ilan ang kabuuan ng tao according sa verse? So tatlo pa rin talaga. Kahit na nag-i-interchange siya, at kahit na parang magkapareho yan. Nakuha niyo po? Tatlo. Ano po ba ang isa pang reference na verse para ipakita na magkaiba talaga yan? Nakuha niyo po? Tutungo siya sa specific na yung dalawa na yan. At tingnan nyo para makita nyo na talagang magkahiwalay yan, o hindi pala magkahiwalay, na magkaiba yan, makikita nyo, kayang pumasok yung pinaka makapangyarihan, which is ang Word of God, sa boundary na pinaghihiwalayan ng dalawa na yan. Nakukuha nyo po? Dito, tingnan nyo. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Hindi literal na sword, spiritual na sword. And what is that? The Word of God na kayang mag-penetrate, means pumasok. Tingnan mo, penetrates even to the dividing, sa pinaghihiwalayan ng alin? Soul and spirit. Very clear. Nakuha niyo po? So, yung dalawa na yan, yung Hebrew 4:12, tsaka 1 Thessalonians 5:23, nagpapakita na ang tao ay binubuo ng tatlo. Hindi dalawa lang, ng spirit and body. Pero, understandable sa bakit maiintindihan natin sila, bakit ang tingin nila spirit and body lang, kasi itong dalawa nito ay nag-i-interchange sa pagkagamit at parang magkapareho lang sila. Pero ang totoo, hindi pa rin talaga. Okay? Ito pa, gusto ko lang ilinaw. Sa katuruan ng body of Christ, may nagsasabi, ang real you is soul. Nakukuha niyo po. Meron naman nagsasabi na ang real you is spirit.
So, alin ba talaga? Yun yung medyo malaking question mark. Kaya nga naghahati sila. Kasi nga, nag-interchange nga silang dalawa. Kaya minsan, ang tingin ng iba, ito. Ang tingin ng iba, ito. Pero, yung thought na nagtuturo, it is the same. Hindi lang ma-distinguish talaga or nagkakaroon ng pagtatalo between dito at dito. Nakukuha niyo po. Bakit parang naging dalawa? Tingnan niyo po. Kung titingnan niyo, parang dito naging dalawa na, pero tatlo pa rin. Nakuha niyo po, tingnan niyo, nakikita niyo? Yung spiritual side, tsaka yung tinatawag na physical na side. Ibig sabihin, itong soul is nasa spiritual side siya. Nakukuha niyo po. Hindi niyo masasabi yung soul nasa physical side. Na spiritual side siya. At ito nag-i-interchange. Tingnan nyo bakit nagsasabi ito yung real you? Kasi sa sulat naman ni Jesus Christ, ang pagkagamit niya doon is soul. Na it's better, na maputol ang kamay, paa, mawalan ng mata. Tingnan nyo, saan nyo tinutukoy? Body, physical side. Kesa mapunta yung kaluluwa mo sa impyerno. Nakukuha nyo? So, spiritual side sa impyerno. Tama po ba? Pero ang tinutukoy doon, yung nabanggit ni Jesus Christ, is your soul. Nakuha nyo po? Kami naniniwala na ang real you is soul. Okay? Pero may pagkagamit naman na spirit. Hindi ko na po iaano sa inyo yung mga verses. Tama? Naririnig niyo po ako? Pero, pag binanggit yung soul, means nasa spiritual side siya, pwedeng binanggit yung soul, pero ang ibig sabihin din yun, spirit yun. Kasi nasa spiritual side siya. Kaya para rin lang siyang dalawa. Okay, ngayon, hindi lang masasagot yung struggle natin sa sin, masasagot yung pinaka matinding doktrina tungkol sa kaligtasan. Okay, pakinggan niyo po. Kasi akala nila, pag tayo nagkakasala, at Krisyano na nagkasala, mapupunta sa hell. Dahil nga sa ganito, kailangan maintindihan nyo para maging clear. Nung tayo naging Christian, okay, sabi sa Hebrew 10:14, hindi lang tayo ginawang holy, kundi ginawa tayo, perfect. Nakasulat ba sa verse yan? Perfect? 10:14, meron. Pinerfect yung ating spirit sa harapan ng Diyos. Nakuha niyo po? At dapat sampalatayaan natin yon. So dito muna tayo Hebrew 10:14. Uulitin ko, hindi lang kayo ginawang holy, ginawa pa kayong perfect. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng holy? Holy is holy. Pero ginawa tayong holy, imagine. At hindi lang tayo ginawang holy, ginawa pa tayong perfect. Listen, hindi pwede yun sa body. Nakuha nyo? Yung body, hindi pwede maging perfect. Hindi rin siya holy. Pero yung spirit, tayo, ang sabi dito, ginawa tayong holy at ginawa tayong perfect. Tingnan nyo po, Hebrew 10:14. For by one sacrifice, ano yung sacrifice na yon? Yung ginawa ni Jesus Christ, which is the gospel, ano yun? Death, burial, and resurrection pa rin. By one sacrifice, He has made perfect. Tingnan nyo po forever. Yan pa pala. Hindi lang yung tanong na meron bang perfect sa mundo, meron bang forever? Sabi sa Bible, He has made perfect forever. Sino? Those who are being made holy. Kung titingnan nyo, sino naman ginawang holy? 10-10. Pero hindi na natin pinuntahan. Okay? Lahat ng sumampalataya sa one sacrifice ni Jesus Christ, ginawang holy. Kaya sabi naman ng verse 40, yung ginawang holy, ginawang perfect forever. Hindi pwedeng mangyari yan sa body. Nakuha nyo po? Pero nangyari yan sa spirit. Okay? Clear? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Sa soul,
Ang soul naman is nandoon yung mind, emotion, and will. Nakukuha niyo po. Yung soul ba natin is perfect na ba? No. Hindi pa. Kasi yung mind, emotion, and will ay nakapasok saan? Sa soul. Dahil itong ating soul is, sabi sa Romans, ay nasa process. Kasi yung mind, emotion, and will is part ng soul. At sabi sa Romans, yung mind natin ay nire-renew pa lang ng Word of God. Simula na born again, naging perfect tayo, pero yung mind natin, which is part ng soul, is nire-renew. Tinatransfer at nire-renew. Tingnan nyo. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your Mind. at yung mind na saan part? Soul part. Then you will be able to test and approve what God's will is. Okay? It's good, pleasing, and perfect will. Malalaman mo yung perfect will pag na-renew yung mind mo. Kaya yung iba, hindi talaga nila agad na di-distinguish kung ito ba ay kalooban ng Diyos. Okay? Kahit minsan yung iba madali lang, yung iba hindi nila ma-distinguish. Kasi nga, habang hindi na-renew yung mind natin, hindi natin ma-distinguish talaga. Okay? So, means nasa process pa lang siya. Yung body natin, future. Ibig sabihin ito is parang lalabas siya ng past, present, future. Na ang perfection natin sa body is future. Saan nakasulat po yun? 1 Corinthians 15:52, in the flesh, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. Saan po yan? Saan po mangyayari yan? Kapag kayo inabutan ng buhay ng rapture. Pero kung hindi kayo inabutan ng buhay, means nag-pass away na, ano pa rin mangyayari? In a flash, in the twinkle of an eye, sa rapture, or sa kanyang pagdating sa rapture, for the trumpet will sound, and the dead will be raised what? Imperishable. Hindi na perishable, but imperishable. At yung mga buhay, and will be, actually, pati yung mga patay will be, at anong change? Imperishable. Nakukuha niyo po? Means our body will be changed saan? Sa imperishable, which is hindi na mortal, kundi immortal, which is perfect body. Means, pag naging perfect body na, ano ibig sabihin nun? Perfect na. Nakuha niyo po? So, mag-change tayo. So, makikita nyo, future, present, past, perfect na, nasa process, ito nga is future. Nakuha niyo po? Saved na tayo, kasi kaya nga tayo naging saved dahil perfect na. Tama po ba? Yung hindi saved, hindi pa perfect yung spirit. Alam mo anong tawag doon? Dead pa rin. Yan yung spiritually dead. Patay pa yung espiritu. Kaya hindi pa holy and perfect. Kuha po ba? Yung soul part is nasa process. Means yung Christian nasa process. Yung unbelievers, hindi pa mag-i-start yun. Nakuha niyo po? Kahit nakikinig ng Word of God, hindi pa nag-i-start ang process habang hindi na pupunta sa prerequisite, which is maano yung spirit. Nakuha niyo po, totoo yun. Kailangan ito muna magsimula bago ito. Pag nagsimula rito na hindi nagsimula to, religion lang yun. Tama? Religion lang po yun. Ibig sabihin nagkakaroon lang ng outward na mga action, pero honestly, hindi totoo. Okay? Ngayon, habang nabubuhay tayo, listen, merong battle between spirit versus what? Flesh. Dito, para nakita mo, naging dalawa na. Okay? Naging dalawa. Parang dalawa na lang siya. Kasi yung spiritual side, magkasama yung spirit and soul. Pero ito perfect, ito hindi pa perfect. Pastor, paano mo masasabi
na ito perfect, ito hindi perfect. Okay? Listen na, tapos na yung usapin na tatlo, 1 Thessalonians. Pero nakalimutan mo ba yung Hebrew kanina? Hebrew 4:12 na pinaghihiwalayan ng soul and spirit? Means kaya niya pa rin i-separate ang spirit and soul, na means kaya maging perfect ang spirit kahit yung soul ay hindi pa perfect. At least you know na ito ay perfect, ito hindi pa. Kaya niyang paghiwalayin sa pinaghihiwalayan nun. Pero magkasama yan. Nakuha niyo po? Okay. So meron na ngayong battle between alam niyo po ba na once tayo naging Christian, ang Holy Spirit ay nananahan sa atin? Yes. Ngayon tanong, saan mananahan ang Holy Spirit? Sa body? Which is ito naman ay kabuuan ng tao. Pero ang kabuuan ng tao, mahati rin sa kategory na tatlo. So pag nanahan ang Holy Spirit, saan siya? Sa body, sa soul, or sa spirit? Okay, listen. Meron ring verse na hindi ko na kinuha kasi because of time. Kasi nga bawat verse, once na nilabas ko yung verse, kailangan kong explain na mahaba. Pero ang sabi, si God ay hindi kaya niya makipagsama sa sin because nga siya ay holy. So saan lang siya kaya makipagsama? Sa holy din. Nakuha niyo po? Saan tayo naging holy and perfect forever? Kaya kayang sumama ang Holy Spirit. So, saan nananahan? Nung pumasok ang Holy Spirit, saan nanahan? Spirit. Pero, bakit sabi ng Bible na ang Holy Spirit ay temple ng katawan? Yung katawan ay temple ng Holy Spirit. Bakit? Kasi nasaan yung Spirit? Nasa katawan din. Okay? Pero, nasa katawan, nasa loob ng katawan, pero, saan siya nanahan? Sa Spirit, sa part. Doon siya nanahan. Tanong ko sa inyo, totoo ba na may battle ang spirit and flesh? For the flesh desires what is contrary. Alam niyo contrary? Kontra. Huwag ka naman kontrabida. Alam na yun? Huwag ka naman panira ng trip. O diba? Nakuha niyo? Kasi kontra yun eh. Nakuha niyo po? O. What is contrary? Saan to the? So, anong nagbabattle? Pabasa? Yung desire ng flesh labag sa desire ng totoo? Basahin natin. And the spirit, what is contrary to the? Magkaiba. Yan, balik natin, no? So, ibig sabihin, sa physical side, yung body natin, listen na, nagdi-desire. Are you listening? Okay? Yung body natin, which is also called flesh, pero may mas malalim pa yung ibig sabihin ng flesh. Okay? Pero, isa rin sa kasabihan ng flesh, sa definition, okay, is body. Pero meron sinasabi nilang flesh is fleshly na pag-iisip, carnal mind. Yon, fleshly mind. Means dito pumapasok yun. Kasi ibig sabihin, hindi pa renewed. Kaya fleshly or carnal mind. Pero, pag pinag-usapan talaga flesh, hindi mo pwedeng humalay sa body, which is yun yung flesh and carnal, the body. Nakukuha niyo po? So, itong body natin, nagdi-desire. Nakukuha niyo po? Itong spirit din natin, nagdi-desire. Are you listening? Bakit nagdi-desire yung spirit natin? Bakit? Dahil yung spirit natin is the born again, na regenerate. Or, yung spirit natin tinatawag na new creation. Kasi, nabuhay. Okay? Kaya either, kasi merong masyadong hyper. Okay? Hindi daw tayo born again. Kasi kung tatagalogin yung born again, isinilang muli. Di ba yun ang tama talaga, born again. Pero tayo namatay at nabuhay. So, tawag doon new creation. Yung spirit natin nagdi-desire, why?
Kasi born again or new creation means, listen, yung hindi pa born again in spirit, yan, or new creation dahil hindi pa in Christ, yung spirit niya ba nagdi-desire about God and about spiritual things? Sagot. Ulitin ko yung tanong, ha? Kapag hindi pa na born again yung spirit, hindi pa na-regenerate, or hindi pa new creation, yung spirit niya ba ay nagdi-desire sa bagay na spiritual? Sagot. Hindi po. Hindi talaga. Why? Kasi ang nagdi-desire lang ay yung buhay. Tama po ba? Kaya yung buhay, nagdi-desire ng bagay na makamundo. Pero ang isang patay, hindi na nagdi-desire sa mga bagay na makamundo. Pero once na nabuhay yung ating espiritu, nagdi-desire na rin siya ng mga bagay na spiritual. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo po? Okay. Eh bakit minsan na ano tayo sa Word of God noon? Ibig sabihin niya yung pagkilos ni God na hindi ka tinantanan para maakay ka hanggang ma-born again or maging in Christ ka. Nakuha mo po? Okay, nakuha nyo. Ibig sabihin, hindi lang tayo tinantanan para maintindihan natin yung gospel, para itong spirit natin is maging in Christ na. Okay? So, maliwanag. So, mai-experience lang yung spirit versus flesh. Sino ang makaka-experience nito? Sagot. Believers. Kung may na-experience yung mga unbelievers, hindi talaga directly sa spirit kay God. It's about physical kasi ayaw mamatay ng maaga. Like example, umiiwas sa mga bisyo. Kasi nga, nakuha niyo yung point? Kasi may sakit siya na makaka-apekto na mamamatay siya na maaga. Nakukuha niyo po, kaya umiiwas na siya sa mga ganitong bagay, sa mga bisyo, whatever. Nakukuha niyo po? So generally, sino makaka-experience nito? Sagot po? Believers. Kaya parang ang tingin niyo, mas maganda pa yung mga unbelievers. They are easy go lucky, walang struggle. Saan? So ngayon tanong, saan mas gusto mo? May struggle o wala? Sagot naman. Bakit? Kasi ang nag-i-struggle, yung spirit niya nabuhay. Kaya nabuhay, meron na siyang desire na iba. Pero may desire dito na iba. Nakukuha nyo? At nagtatalo sa mind. Nakukuha nyo? So means, kapag hindi to renewed, mas nasusunod yung body. Pag renewed, o mas mature na konti, mas napaglalabanan, mas nasusunod yung alin, yung spirit. Pag Christian, pag nasusunod yung body, mayroong consequence. What? Death, which is destruction. Nakuha niyo po? Saan? Sa spirit ba yung destruction? Saan po? Sa body, dahil pinaghiwalay. Nakuha niyo po? Amen. Ano rin ang nagpapakita ng malalim na spiritual na ang spirit side at physical ay pinaghiwalay? Ito po. Kaya yung ating Old Testament is only shadow. Ang reality is yung New Testament or New Covenant. Hindi nyo po ba alam napakahigpit ang circumcision noon? Tama po ba? Yes. Batas talaga yun. Kaya nga sabi doon sa Acts chapter 15, hindi sila maliligtas habang hindi ma-circumcise according sa turo ni Moses. Sabi ng mga Jew. So matindi, tama? Hindi daw sila maliligtas. Matindi. Ano, yun ay shadow. Ano ang reality niyan sa New Testament or New Covenant? Ano bang ginagawa sa circumcision? Merong flesh na inaalis. Tama po ba? At ang reality nun, okay, may pinaghiwalay between spirit, sa spiritual, sa physical, between spirit and body. Nakukuha niyo po? Hindi yung literal na balat, hindi yung literal na laman ngayon, kung hindi yung fleshly, which is flesh, na pinaghiwalay, simula naging Christian tayo,
May pinaghiwalay na, may buhay na spirit at merong paglalaban sa flesh, which is sa body. So yan ay tinatawag na spiritual circumcision. Nakuha niyo po, inalis na sa atin yung mga makalaman. Why? Kasi mayroong espiritong nabuhay. Okay? Pastor, meron pa rin ano ako nararamdaman na makalaman Alam niyo why? Sagutin niyo why? Why? Kasi dala-dala niyo pa rin yung body niyo hanggang ngayon. Kaya nararamdaman mo pa rin na pagdidesire yung katawan. Pero ang pagkakaiba, bakit meron ka nang nararamdaman na pagdidesire sa spirit? Which is noon, hindi katulad ng nakuha niyo po? Kaya meron ng battle sa spirit and flesh. Pero ang labanan talaga, kung paano ma-renew ang mind. Okay? Pag hindi na-renew ng mind, you pay the consequence. You pay the price. And honestly, kung naiintindihan niyo, the price is costly. Naririnig niyo po ko? Mabigat din. Mabigat talaga. Mabigat talaga yung naghiwalay na mag-asawa dahil sa sin na nangyari. Mabigat ba yun? Mabigat. Mabigat talaga. Ayaw ko naman, marami pa na hindi lang ako makaisip Napakabigat talaga ng mga bagay-bagay na minsan hindi mo na mabalikan. Yung kanta na bawal na gamot, nakanta? Okay, pag kininainggan mo yun, napakabigat sa kanya. Kumbaga parang ganito, di ba nasira yung parang buong buhay niya na hindi niya na makulit dahil saan? Dahil sa bawal na to. Means matindi yung babayaran rin. Nakuha niyo po? Yes. Hello, tuloy na natin. Sige. So, meron ng battle between spirit and flesh. So, tanong uli muna, nasaan yung tunay na ikaw ngayon dyan? Saan nananahan muna yung Holy Spirit? Sure kayo? Yes. Why? Kasi magko-conflict ang verse, tama? Kung mananahan siya sa soul, magko-conflict ang verse kasi ang God, which is the Holy Spirit, hindi pwedeng manahan sa merong sin. So, dahil yung soul is not perfect, may sin pa, hindi siya pwedeng manahan dyan, tama? Sagot naman, mas lalong hindi pwede sa body. Tama. Saan siya? Sa spirit, pero yung spirit and soul, nasa loob ng katawan. Kaya akala mo, nananahan ang Holy Spirit sa body, pero sa loob pala ng body, nandun siya sa spirit. So, merong conflict ang spirit and body. Amen po ba? Yes. Paano nyo malalaman, okay, paano nyo malalaman kapag ang ginagawa mo ay hindi sa spirit, kundi sa flesh? Diba, sabi rito, contrary daw ang flesh and spirit. Iba ang desire ng flesh, iba ang desire ng spirit. Okay? Magkaiba. So, paano mo malalaman na itong ginagawa mo ay desire ng flesh, hindi spirit? Paano? Sinabi rin. Ang sagot nito, ito daw ang mga gawa ng flesh. Tandaan nyo, gawa Sabi nyo, gawa. Gawa. Means, pag ginagawa nyo to, means, ito ang ginagawa nyo, yung desire ng flesh. Alin? Tingnan nyo, 90. The acts of the Flesh. ano yung mga acts ng flesh? Are obvious. What? Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry. Yung idolatry sa flesh yun. Witchcraft sa flesh yun. Tingnan nyo hatreds. Pag may hatred ka, anong desire yun? Saan desire yun? Sa spirit or sa flesh? Sagot naman. Sa flesh. Discord, paghihiwalay. Jealousy. Saan yan? Spirit ba yan o flesh? Tagalogin yung jealousy. Pagsiselos. May kamag-anak tong jealousy. Ano yun? Envy. Sa Tagalog, inggit. Saan yun? Flesh or spirit? Okay. Fits of range. Selfish ambition. Flesh or spirit? Dissension and faction. Ayan o, envy. Drunkenness. Saan yan? Lasing. Okay? Orgies and the like. O, tingnan nyo Ito, nagkakamali na yung iba. I warn you, as I did before, that those who live like this will not
inherit the kingdom of God. Ang tingin nila, ang sabi dito, hindi daw maliligtas. Tama. Pero ang tanong, sinong gumagawa nun? Okay? Sabi ko sa inyo, pag hindi pa na-regenerate ang spirit, hindi pa new creation, nagdi-desire ba sa mga spiritual things? Nag-start na ba ng renewing of our mind? So ano ang desire ng body? Flesh. So saan susunod siya? Laging flesh, flesh, flesh. Kahit gumagawa ng mabuti, flesh. Why? Yabang. Yung mataas siya. Yung ma-feel niya, ang bait-bait mo naman. Wow, thank you. Nakuha mo? Flesh. Fleshly pa rin nakukuha nyo? Laging flesh, flesh, flesh. Nakukuha nyo po. So, sino namumuhay? Yung mga binanggit niya, sino yung namumuhay na yon? Unbelievers. Yung believers, na-generate na, tama? Naging perfect na, tama? Pero may struggle. Sagot. So, hindi dahil na-fall ka, you will go to hell. Tama? Nakuha nyo po? Clear po ba? Salamat naman. Okay? So, may struggle. Kaya pag hindi nyo naiintindihan to, sobrang daming mali o mga mangyayari. But, ano sabi rito? But, ano sa Tagalog? O, kaya nakita nyo, 21, so connected pa yung 18 doon. Sabi, but, if you are led by the Spirit, you are not? Tanong, led ba tayo ng Spirit? Why? Kasi, ang Holy Spirit saan mananahan? Ang Holy Spirit saan mananahan? Sa Spirit ng tao. Spirit natin to, capital lang yan kasi nagsisimula lahat. Okay, pero Espiritu ng tao. Okay, nakukuha nyo. So, ang Holy Spirit mananahan dito dahil ito ang perfect. So, means, may nagle-lead na ba sa tao? May nagle-lead na ba? Yes, the Holy Spirit, the inside sa Spirit, na regenerate or new creation, meron na ngayon bumubulong sa soul. Okay? At meron na ngayon struggle sa body. Kaya meron na paglalaban between spiritual and physical. Okay? Tuloy natin. How about, kanina, sinabi ko, paano natin malalaman na ang ginagawa natin ay mula sa flesh? So yun na yan, nabanggit natin yung mga ano. Ito naman, paano natin malalaman? Kanina aksa, ito naman fruit. Sabi niyo fruit. Anong pinagkaiba nun? Ang pinagkaiba nun is this. Yung fruit ay bunga. Means hindi to galing sa'yo. Bunga to ng Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, nananahan na sa'yo, so nililid ka ng Holy Spirit para mamuhay ng ganito. Nakuha niyo po? Okay. So ano ang mga fruit? Ito na. Yan. But the fruit of the Spirit is what? Kabasa po? Yan. So means, pag umiral ang love sa'yo, means, ano ang umiiral? Flesh or spirit? Sagot po? Spirit. Kasi yan ang bunga ng spirit. Pag umiiral ang joy sa'yo, ano ang umiiral? Flesh or spirit? Spirit. Pag umiiral ang peace sa'yo, flesh or spirit? Spirit. Okay. Kasi that is the fruit of the Holy Spirit sa atin. Okay? Gentleness and self-control. Tuloy natin. Hindi nyo alam kung ano yung real you? Sasabihin ko na lang hindi ko mahanap yung verse. Ang sabi, ang Holy Spirit, listen, sure kayo na ang Holy Spirit nasa spirit, hindi na sa soul, hindi na sa body. Ang sabi, alam nyo ba na ang Holy Spirit ay nananahan sa inyo? Sa iyo, ang sabi doon you, yung pagkagamit niya Ang Holy Spirit ay nananahan sa iyo, or you. So ngayon, dun mo makikita kung sino yung you na ikaw. Nakukuha niyo po. So, saan nananahan ang Holy Spirit? So, ano yung ikaw? Spirit. Kaya lang, ganito yun, no? Para maliwanagan kayo. Ito ikaw. So, you are spirit. Ito ikaw. Na ikaw ay merong soul, which is yung soul is meron kang mind, emotion,
and will na magkasama to sa spirit side. Okay? Na yung spirit mo na merong soul na mind, emotion, and will, listen na nakatira saan? Sa katawan. Listen, when you die, hihiwalay yung spiritual side sa physical side. Ano ang iiwan natin? Pag ang isang tao namatay, ano mangyayari? Okay? Yung spiritual tsaka yung physical maghihiwalay. Okay? Yung soul saan sasama? Sa body? O sa spirit? Sa spirit. Kaya once na sinabi yung soul mo mapupunta sa impyerno, kasi yung spirit kasama ng soul mo. Kaya nga parang one sila. You get my point? But you are spirit na merong soul. You are spirit na merong mind, emotion, and will, which is soul, na nakatira lang sa katawan. Okay? Kaya pag sinabi na pupunta ka, yung kaluluwa mo pupunta sa impyerno, ibig sabihin yung espiritu ng tao. At totoo ba na yung soul kasama ng spirit? Yes, kasi makikita niyo sa Bible, nung namatay yung tao, like example yung pulubi, nung namatay siya, sabi niya, meron pa akong kapatid. So, meron siyang mind? Okay. Sabi niya, dalan mo si Abraham para babalaan siya. Meron siyang emotion? Why? Kasi meron siyang emotion kasi naaawa siya sa kapatid. Meron siyang will? Yes, nung nag-ask siya na pwede bang ipadala niya. Nakuha mo? Nag-act siya. So makikita mo kahit doon sa kabilang buhay, when we die, okay, yung spiritual side, magkasama ang spirit and soul. Nakukuha niyo po? Kaya magkahiwalay itong physical. Which is ito hindi perfect sa ngayon. Kasi nga nasa process. Okay? Ito, future. Ito, perfect na. Kailan magiging perfect to? Future. Means, kung ito magiging perfect, dahil ano tawag dito? Glorious body, time will come, magiging perfect na to. Kasi nakita na natin, lahat ng bagay, hindi pure reflection na parang mirror. Alam mo yung poor reflection, malabo. Nakuha niyo po? Means nakita mo na lahat ng bagay. Means you have perfect ngayon sa tamang pag-iisip, tamang emotion, and tamang action. Okay? So, sino ang real you? Sagot naman, real you. Spirit. Sino ang real you? Spirit. Tingnan nyo as it is. It is no longer I. Sabi nyo, no longer I. No longer I. Hindi ako. Okay? No longer I, myself. Who do it, parang siyang may sinisi. Parang siyang may sinisi, pero hindi na sinisisi, pero totoong nangyayari. Hindi ako ang sarili ko na ang gumawa nun. But it is sin living in me. Tanong, ano yung sin living in me? Okay? Ano yung sin living in me? Ano po yun? Ang sagot niya nasa 18. At mas magiging clear sa King James Version. Okay? King James Version. Sige, tingnan nyo. Na, meron tayo, kaya lang hindi King James Version. Okay? Pero at least alam mo yung another term. Ang tanong, ano yung hindi ako, but it is sin living in me. Tingnan nyo, living in me. Sin living in me. Alin yun? Nasa 18. Eh, pero King James dapat. For I know that good itself does not dwell in me. That is in my palakas. Sa King James, ano yung simple nature? Ano sa King James ang simple nature? Flesh. Yon. Di ba may open and close parenthesis pa? So ano ang simple nature? In my flesh. Flesh. In my flesh.
So ano yung tinutukoy na sin niya? Tinutukoy na sin dito? Yun yung simple nature na flesh na living in me. Why? Kasi eto yon, in my flesh, nakasama pa rin na hindi pa rin humihiwalay sa'yo, which is ano ikaw? Spirit. Nakukuha niyo po. For I have desire to do what is what? Sino yung nagdi-desire nun? Spirit or flesh? Spirit. Okay. Sino naman nagdi-desire ng flesh? Yung body. Kasi body merong desire which is fleshly. Nakukuha nyo? Pero sabi niya, but I cannot carry it, which, ano ibig sabihin niya? Nagkakaroon ng struggle. Nakukuha nyo? Yung spirit niya at yung fleshly niya doon sa body at merong struggle saan? Sa soul part. Nakukuha nyo po? Kuha nyo po. Kasi sino ba ang mag-struggle? Ano ang sagot doon? Tinanong ko sa inyo, sino ba ang magkakaroon ng struggle? Ng labanan between spirit and flesh? Believers, simula yung spirit niya is na-regenerate or naging new creation. Nakuha niyo po? Kuha niyo po. At ito pa, habang hindi umaalis yung espiritu na real you sa katawan which is flesh, mag-i-struggle siya habang nabubuhay. Nakuha niyo po? Saan siya struggle? Struggle between fleshly and spiritual things. Kaya yun yung tinutukoy na sin living in me kasi magkasama habang nabubuhay. Copy niyo po ba? Copy niyo po. Okay? Tuloy natin, 19. For I do not do the good I want to do. Kita mo, may gusto siyang gawin eh, pero hindi niya nagagawa. But the evil I do not want to do, this I keep on doing. Nakukuha niyo po ba? Alam niyo, para makuha niyo, makinig kayo. Makita niyo, I want to do, but the evil I do not want. Sino nagdi-desire nito? Spirit. Spirit yung nagdi-desire na gumawa na mabuti at huwag gumawa na masama. Pero bakit nagagawa niya? Yun naman ay nagdi-desire ng body na magkasama, na nag-i-struggle, at yan ay habang nabubuhay. Ang Christian. Are you listening? Okay. Ngayon, ito ang gusto ko pumasok sa isip nyo. Ito yung gusto ko, please. Huwag kayong uuwi na huwag pumasok sa isip nyo. Ito lang ang pinaka gusto ko pumasok sa isip nyo. Honestly, dito ako na-bless. Okay? Pag kayo nakagawa ng kasalanan, this is not na ini-encourage kayo gumawa ng kasalanan. Hindi ko kayo ini-encourage. Hindi rin ako nagpo-promote. Why? Babalik na naman tayo sa una, chapter 6. We died to sin. Nakuha niyo po? Sagot naman. Paano tayo makakapabuhay muli doon? Namatay na tayo, new creation na. Nagdi-desire na nga tayo ng spiritual things. Kaya nga nag-struggle tayo eh. Kuha niyo po. Kuha niyo po. O, ito listen ha, ito na. Pag kayo nakagawa ng kasalanan, hindi to justification. Pero ito talaga yung tama na makakakawala ka. Huwag mong sabihin, pag nakagawa ka ng kasalanan, huwag mong sabihin, ikaw. Sabihin mo, it is not I. It is my flesh. Why? Para makita mo who you are. You are spirit and desiring spiritual things. But you have body, and your body is not perfect, and your soul is weak, kaya ka nadadapa. Nakuha nyo? At para ka magkaroon ng victory, kailangan makikita mo yung tinatawag na identification, who you are. Kasi pag hindi mo nalaman yung identification, who you are, magkakaroon ka ng big problem. Pag tinignan mo yung sarili mo na body, at tingin mo sa sarili mo, ang sama-sama mo. At paano mo ipamumunga
why who you are, ang tingin mo sarili mo, masama ako. Pero ang totoo, ano ang totoo? Hindi ka masama. You are perfect, righteous, holy. You are pinerfect ka ni God. Kaya ka nagkakaproblema, you are, nare-receive mo yung katamaran ng pagre-renew ng mind. Okay? Hindi ka uma-attend, hindi ka nag-prayer time, hindi ka nagkakaroon ng time with God. Kaya yung body mo nagdi-desire and you are weak para masunod yung body mo. Pero kapag nangyari yun, hindi to justification. Ito nga ang isang resulta na makakalaya ka. Kailangan ma-identify mo who you are, na ikaw yung spirit, hindi ikaw yung body. Kailangan sabihin mo sa sarili mo, hindi ako yun. It is my body. Ngayon, pag sinabi mo ba yun, justification at hindi pa biblical, tingnan nyo po. Now, if I do what I do not want to do, maliwanag po ba yan? Pag ginawa ko, ngayon, pag ginawa ko yung hindi ko gustong gawin, tingnan nyo it is no longer I who do it. Maliwanag po ba? Yes. Ano yung ayaw mong gawin? Ano yun? The evil things. Yung mga fleshly thing. Pero merong sin that is dwell. Ano yung sin? Simple nature. Ano yung simple nature? It is flesh. Kasi yung flesh natin is not perfect. Kuha po ba? So, kailangan makalaya ka, sabihin mo sa sarili mo, it is no longer I, hindi ako yon. Saan papasok? Ewan ko ba, lalayo na naman ako. Hinahanap ko yung yan. It is not I, because the body is not you. The body is not you. The soul is not you. You are a spirit na merong soul. You are a spirit na merong soul means you have mind, emotion, and will na nakatira lang sa body. So pag itong body nito, nagdi-desire siya. Why? Because we are in fallen world. Pumasok na yung sin. Yung body natin na fall sa sin at naka-experience ng sin, kaya naging habitual niya yan. At yan yung gusto niya talagang gawin. Okay? Pero dahil nabuhay yung spirit mo, okay, born again or new creation ka na, nagdi-desire ka na ng spiritual, pero bakit nagkakaroon ng kontra? Naman, gusto mong gawin to, parang gusto ko rin gawin to. Pero kailangan mo ng identification na paghihiwala, yun yung spiritual circumcision, na ito ikaw. Hindi ito ikaw. Kaya pag nagkasala, kailangan ma-identify, hindi ako. It is my flesh. Okay? So, maliwanag it is no longer I who do it. But it is ito na naman, bumalik. Sino itong sin living in me? Hindi pwede itong evil na nabubuhay sa'yo. Why? Because Holy Spirit living in you. So, ano yung sin? Tingnan nyo. Masasagot to at lalagyan natin ng supporting to na it is no longer I who do it. Gusto niya ng supportang ulit? O, tingnan nyo magkaiba ba ang Romans chapter 7:20 sa Romans chapter 7 verse 17? Magkaiba po ba? Ano yung sabi sa 7:17? And it is no longer I myself who do it. Clear? Clear po ba? Supporting verse ba yan ng 20? I do not want to do. It is no longer I who do it. Sino daw ang gumagawa? Sin. Ano sabi ng 17? It is no longer I who do it. Pareho po ba? So nagkakaisa yon. Nagsusuportahan yon. So biblical po ba siya? Tama po ba siya? So sino gumagawa daw? Sin. Sabi dito, di ba sa 17, sino uli yung sin? 18. Balik uli. It is the simple nature which is what? Flesh. So clear. Ganito. Nung naging Christian ka, listen, hindi pwede na wala kang desire na magbasa ng Bible. Nakikinig po kayo? Simula naging Christian ka, may desire ka.
Pero bakit hirap na hirap ka magbasa? Sagot. Kasi yung flesh mo ayaw yun. Anong gusto ng flesh mo? Sagot. Matulog, kumain, lumabas, manood, makipagchismisan. Nakukuha niyo yung point. Pero anong gusto naman ng spirit mo? Word of God, tama? O, pag hindi mo nire-renew yung mind mo, anong mas nasusunod niya? Pero may desire ka na rin ba sa Word of God? Yes. So, hindi ikaw. Pero merong magkasama, which is your body. Okay, sasabihin ko pa, ito. Yung spirit mo, para siyang nasa prison. Yung spirit mo, para siyang nasa prison ng body habang nabubuhay ka. Narinig niyo yun? Okay? Makakawala lang yung spirit mo sa body mo na parang prison kapag tayo ay na-change. Nakuha niyo? Ano yung, paano tayo mag-change? Either doon sa coming of Jesus Christ na tinatawag na rapture, or when we die and nabuhay uli, nakuha nyo, we will be changed. Nakakawala na tayo doon sa imperfect body, which is flesh na nagdi-desire na fleshly things. Nakukuha nyo po. Okay? So, nung tayo naging Christian, hindi pwede na wala kang desire sa bagay na Word of God or sa bagay na spiritual. Ang sabi nga, like a newborn babies. Naririnig niyo po ako? Ano ang baby? Magdi-desire ba siya sa milk o hindi? O, di ba? Bakit magdi-desire yung baby? Kasi naging baby dahil buhay siya. Means, nung tayo naging Christian, nabuhay yung spirito mo na parang baby. Nakukuha niyo po? Kaya lang, meron ka pa rin katawan na imperfect, na nagdi-desire ng fleshly, kaya nagbabattle. Ngayon, are you listening? Naniniwala ko, walang judgmental to ha, wala namang pangalan eh. Kasi iba-ibang situation nila, bakit hindi sila nakate. Naniniwala ako, yung mga Christian, hindi lang sa oxygen, gustong umatid ngayon. Naniniwala ba kayo? Sagot naman. Pero bakit hindi sila nakate? Maraming reason, pero possible na mga ilang reason doon, nagbabattle sila between spirit and flesh. Why? Kasi anong gusto ng flesh? Anong gusto ng flesh? Matulog. Anong gusto ng flesh? Listen. Ayaw mahirap. Bumabagyo ngayon. Mahirap mag-commute. You get my point? Pero gusto ng spirit, tama? So may battle po ba? Yes. Pag weak ang spirit, ano gagawin? Ano susundin? Flesh. Pero sinong nagdesisyon nun? The body, okay? Yes, the soul part na weak. Pero sino nag-desire na huwag ka nang umatin? The body nagdi-desire. Nagdi-desisyon yung soul mo na weak. Tama? Kasi kung hindi yan na-regenerate. Pero yung spirit mo, gusto. Tama? Amen. Amen. Dapat ganon. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, ilagay niyo yan sa buhay niyo. Lagay niyo sa buhay niyo. I-apply niyo sa buhay niyo. Para makita niyo, it is not you. It is not I, myself. It is sin, which is sinful nature. It is flesh ang nagdi-desire nun, but it is not you. Okay? Kung ayaw mo nang lagi kang natatalo ng flesh, yung nandun sa gitna, tama? Renewing of your mind. So, yan yung reason bakit rin kayo umaaten. Amen? Kasi niya, therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the we, yung ikaw, okay, hanggang nasa body ikaw, we are away from
Kailan nyo muna makikita si God harapan? When you are away from the body. Nakukuha nyo po? Minsan habang nabubuhay ka, ikaw ay prison ng body. Ito pa. We are confident and I say and will prepare to be away from the and at home with tingnan niyo James. As the body without the listen. Ilang binubuo ang tao? Ano po yung tatlo? And then, mahahati sa dalawa which is spiritual and physical. The body without spirit is dead. Okay? Ang isang patay, okay, yung espiritu, humiwalay sa katawan. Tama? Okay. Ano yung walang without the spirit? Ano yung spirit na itutukoy doon? Anong spirit yon? Spirit and soul. Dahil magkasama, tama? Tama po ba? Yes. Yung pagbigyan, yung spirito nyo, at hindi yung katawan nyo, lalo na kung hindi makakabuti talaga sa tunay na ikaw. Why? Listen, yung katawan, iiwan mo lang. Totoo yan. Yung katawan, iiwan mo lang. Saan papupunta ang katawan? Saan pupunta yung katawan? Sa alabo. Dahil bibigyan ka ng bagong katawan. Are you listening? Saan kinuha natin? You will be changed. Ibig sabihin, yung katawan babalik talaga sa alabo. Hindi siya makakapunta. Nakukuha niyo po? Nakukuha niyo po? Pero yan ang lagi natin pinagbibigyan kasi hindi mo alam who is real you. Ngayon alam mo na who is real you. Dapat ang mas pagbigyan mo kung sino yung you. Kung sino yung ikaw. Nakukuha niyo po? Pwede natin pagbigyan yung katawan natin sa hindi nakakasama. Matulog, dapat mo patulugin yung katawan mo. Kumain, okay lang. Or i-treat yung katawan mo, okay lang. Hindi naman masama i-treat yung katawan, right? Pero so makakasama, no. Madali bang gawin? Why? May struggle between flesh and spirit. Amen? Pero ang baon nyo sa pag-uwi, pag kayo nagkakasala, at least you identify who is real you. And the real you is the spirit. Na spirit ka na meron lang soul, which is mind, emotion, and will, na nakatira at nakakulong sa katawan habang nabubuhay. But when you die, iiwanan mo yung katawan ngayon. Babalik yan sa alabo. And God will give you a new body, na spiritual body, na minention sa 1 Corinthians chapter 15. Amen. Nakuha niyo po? Amen. Palakpakan po natin sa Lord.